nato ng pagwali sa pulong sa Diyos. And buksan nato ang ato ng Biblia in the book of Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Alright, basahin natin verses 1 to 3. Hebrews 1 to 12. Okay? Ready now? Okay, basahin natin. Ready, go with me now. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Or consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much sa tinigatiyon, yung makaayo kami sa pamor mo. Muli kayo po sa mga alagad, put the right words in my mouth. Help me, God, to have the right volume of voice para Ginoo, Lord God, nga mabatihan sa tagsa-tagsa. And Lord, you pray kami sa bukas na kipuso ang una-una, na Lord, na magbatod sa mga pulong. Balo kami, Amay, kung ano importante sa mga pulong. And we are praying iginang pagbabayan masayang ini o di Ginoo amo talupang doon sa among pagkabuhi. Amay kinahanglan namo ng mga pulong para mabuligan kami yang among pagkabuhi, Ginoo Amay, makaangkon sang tama ang gabay, tama Ginoo nga resulta. Maraming salamat, paling naman sa imo, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, paliyog, balik na sa pagbumbog. Sa liwat, i-check na doon ang background sa book of Hebrews, pasulit-sulit ko rin ang ginahambal, kumati ka mo. Ini nga book, ginsulat ini sa mga Hebrew Christians or mga Jewish Christians. Mga Hudiyo, mga tumuluo. Kaya hindi man talaga Hudiyo nagtungo kay Jesus Christ. In fact, majority of them, even right now, why katuo nga si Jesus Christ ang Messiah. Pero praise the Lord, with that Jewish Christians na nagtuo sa atong Ginoo. So, sa amo nga panahon, they were suffering mga kauturan sa grabe nga paghingabot bagod sa ilang pagtuo sa kay Jesus Christ. So since sa kalabanan sa ila, napasabala sa aton majority sa mga tao ay agatuo kay Jesus Christ na ila, Ginoo kag manluluwas. Kadamo nga baba lang man, pero sa realidad, ay manggigatuo, tuntuon. No? So, bago sa ilang experiences, may mga nag-unta sa ilang, no? Kaya ang iban, no? Bago sa grabe nga paghingabot sa ila, nag-agi sila sa kapigatuon. Because, balo mo, during the time, pag nag-apply ka, mabalaan nga Christian ka, Baptista, hindi ka matunod. No? And then, hinabot sila na pang-confiscate ilang mga pagkabutan, and even ginapamatay, no? Ang iban sa ila. So, hindi na mapos sa atong nalipanahon sa niya. Pasalamat kita sa Pilipinas kay freedom of religion. May aral kita religious freedom o religious liberty na hindi pareha sila kabudlay sa ilang gina-experience. So with that, ginsulatan sila mga kauturan, dahil pakilala sa ila, ang tema sa Hebrews is the superiority of Christ. Nga po sa lingon, gina-encourage sila mga kauturan na anuman ang aton ginaagyan, we need not to forget na ang aton Diyos nga nabaw sa kanan, Diyos nga napinggamanan, Diyos nga makasarap, nga anuman kabudlay sa aton ginaagyan, mas labaw
sa gihapon nga Dios, mas gamanan siya nga Dios, na kaya na i-overcome anuman ang mga challenges sa ato nga pagkabuhi. Kaysa na siling ko, okay lang na, hapos lang mag-amen kung ayos-ayos lang ang kabuhi. Pero kung natubang ikaw sa dalagko nga challenges, you know what? Ang muna iban sa inyo, hindi lang namin ka-amen. Di ba? Kaagita sa mga sitwasyon katulad sila nga bisan pagbuka sa atong bibig, bisan pagambal sa amen, daw hindi ka na makaya bangon sa kadako sa ginatubang natin. Tama hindi? So ang sitwasyon nila amo ni kabudlay. Alright? So ginpakilala sa ila, kay siliko, damo na naguntat sa ila, may nagaluluya sa ila, no? May mga daw mauntat naman, bangod sa ila nga sitwasyon, no? And pag-abot sa chapter 12, gin-remind sila mga kauturan na hanungod sa heroes of faith. Ginambal nila sa 12 verse 1, yari karon sa nakita naton nga ginalibutan kita sa madamong saksi o panganod sa mga saksi, okay? Ining great a cloud of witnesses, ga-refer ini siya sa mga personalidad na ginambal nila sa chapter 11. Kung basahon natin, ang chapter 11, gintawag ini nga Heroes of Faith Hall of Fame. Or, kung sa aton pa, listahan sa mga paganihan sa pagtuo. Dili makita ang mga paganihan sa pagtuo. Mga tao, hindi sila nga nagkabuhi, nga naging dako nga example. Alright? So, bangon sa ila sitwasyon, ginambal sa ila. Ginambal sa chapter 11 ang mga heroes of faith, mga paganihan sa pagtuo, paano sila nagkabuhi, sa pagtuo may aral sila sa Diyos. Isa-isa nila, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, David, and the rest sa mga personalities, mga heroes of faith na din-mention sa chapter 11. Na pag-abot sa chapter 12, sila nila, lantawan may mga example ka. Grabe nila ginatubang, grabe nila naatyan. But they hold on to their faith. They hold on to their faith. Why sila napukan, napatay lang sila na nagapangalagan sa Diyos, they did not give up their faith. In God. Iban sa atin, tubuan lang kati-kati. Away na. Tapos na. Iban sa atin, ang pagtuota, kalit-hilang ang katapat. Nagturo kalit-hilang. Away na. Iban sa atin, punggod lang ang katapat. Gintubuan ka lang punggod sa punta sa imo ilong. Hindi ka na magsimba, discourage ka na. Kaya nga ang kadamo, diragid sa punta sa imo ilong ng tubo. Sinong masulod mo, may sagad kapulaw. No? Kagwala, puro paghiramos. Muna nag-isa, muna nakababaw, muna nakagamay ang katapat sa pagtuon. Sila ginapakaon sa riyon. Ginapangot ng ulo. Basahan yung Hebrews chapter 11. They suffered so much unimaginable tortures, persecutions and executions. Yet they stood up and they did not give up. Amen? Kag sila diri, nagkabalihan lang taon natin sila. Nalimutan ka sa mga example. Mga paganihan sa pagtuo. May nalantawan kita. Sila ni ang atong sundon.
Amen? Now, ang sa chapter 11, mga patay ini sila. Yung mga magalihan na sa pag ikaw abikot ng ulo, mabuhi ka ka. Ha? Ginipag-usap ka na sa liyon, buhi ka pa. Oh, si Daniel naginulog sa kuwiba sa liyon, di pasok ay masama patay. Huwag mo suming gusap, kung igusap to sa patay dito sa. Galing yung mga ginalaw sa Ginoo ang gusapon sa muna, ngati, nabuhi pa siya. Pero may mga ara, yan nga, napatay din sila sa gusap sa liyon. If we will read history. Amen? Pero, as we celebrate no, sa kaadlawan, ni Pastor Fernandez, ginagapit nato ni siya nga living hero. Hindi lang man patay ang paganihan. Tanglas man natin iniiya, nga i-recognize nato sa pangbuhi pa. Kaya ang tao kong isabaw na namin, ay, hindi magpadayaw kung patay na. Kung patay na, baklan sa mahal-mahal, kayo malungod eh. Kuyak na sa tao. Baklan sa gastuhan ng damo-damo mabulak. Baklan sa mahal-mahal na barok. Na? Bayaran sa maayo, namin hindi niya mag-make up para daw bukit lang. Saan mo pala ka namin na make up na daw buhi, kaya ang tutuon, patay na na. Well, why mo na malain, ha? Why mo na malain sila, ha? Okay? Ang malain lang sila iya, kung sa buhi pa na siya, why mo ginpakita sa iya. Ang pagpalangga, katulad silang ginpakita mo sa patay na siya. Are you with me? Para sa ano pag-thank you ko sa inyo? Kung mahatag ka mo, aran ako sa sulod sa kulungon. Do you think ba namian ka mo kung mag-thank you ako? Ha? Aran ako abi sa sulod sa kulungon? Tapos nagdaguro ka, dako-dako, 50 mil. Ha? Tapos maglantaw mo sa akon, kasi niya ako niya, rantay yugin. Amo na naman namin magpatay yun kung buhin ka. Hello? That's why sinigaga ang aton nga gawali, remembering our living witness. Okay? Ang kabuhin ni Pastor Fernandez, okay? Example sa aton. Naintindihan nyo? Living witness siya. Kaya di buhin pa mo. Yan po sa likod, kung kamo close ang nakaibalo sa iya pagkabuhi, makita naton nga ang iya pagkabuhi sa pagtuo, dako-dako ni nga example sa aton, para mga kauturan, kita makapadayon. Kaya ang tendency lang doon sa verse 3, anong ambal niya 3? Therefore consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and unfaint in your minds. Yan alupang na siya na nagbatas sa kontra sa mga makasasala. Kay basi sila niya, manghina kamo kag mapunaw kamo sa inyo mga pangunaw. Gambot sa lingon, ginatudlo dire ang example sa kanong Ginoo. Pero una dire gintudlo ang example sa mga paganihan sa pagtuo. Alright? So, remembering our living hero. Amen. Nani nga buhig pa, dumdumon na lang. At least kung maghatag ka mo karon cake, makasilin pa si pastor nga about thank you in front. Thank you in 6.
Makahatag ang mga doon sa inyo lang gift. Maka thank you pa si Pastor. Amen. Inyo sa karon mahakos, kag mapasalamatan, maka-appreciate pa siya. Kaya daw mo sa inyo, kung arak na sa lungkod, hindi naman na makakos. O sige, hindi. Iba nga sa inyo, bisa magpalapit sa lungkod, kung hindi na magpalapit. O karon kay buhit pa. Pwede ka mo kapalapit pa, makahakos ka, makakis. Ha? Naintindihan nyo? Hindi talaga magalingan, patay. Ang Diyos nagatan sa mga tao, masulundan ta. Amo nilambal sa ila, namunta sa mga saksi, mga example, na dapat na tutulungon sila, kang mag-learn kita sa ila example. Kaya hindi naman nakita ang Ginoo. We need a visible example. Amo na sa sulod sa simbahan, kapangita kita sa sulundan ka. Amo na kapanilag kita paano sila maggawi. Paano sila mamati. Paano mag-response. Di ba kapanilag kita? Kapanilag kita sa sulundan? Hindi ba lang nakapasar ang madamo sa atong ngayon ng upya? Hello. Oh. Ako sa grade 1, kung daw ay pumakal-bakal na papel mo. Ito hindi matali pa namin, no? Kapakopya ka, pero blessing man sa biyang kabahin. Eh, damo yan nasakop sa imo. Rick, ay papel mo. Kundi, pakopya mo. Ha? Pero ang punto natin, we have a living hero, we have a living example. Kinahanglanon natin. Nga kinahanglanon ta. Nga kinahanglanon ta. Number 1, to help us in the race. To help us in the race. Lalawa, verse number 1, ano? We are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience, the race that is set before us. What's going on? May Christian race. May nalaganon yung inputangan sa aton. Gingamit din ng ilustrasyon ang athletics. Sino nakakaakad to sa track and field? Di ba may linya na? Kung tira ka nga linya, tira ka magagad. Naintindihan nyo? So buwan sa likod mga kauturan, hindi ba lang hindi tanan niya nagadalaga nakatapos? May mga tunga-tunga pa lang, imbilig. Di ba? So, ang point natin is, plastar kita sa Diyos. Amo ni nga pagkabuhi. Ang atong Christian life, amo na ni. Amen? Ang iba din insindi sa aton, ano balik-balik yung simbahan? Kaya mapatay ka mo sa inyo simbahan? Why sila yung ka-insindi? Kita na insindihan ka kay amuning track naging butangan sa Diyos aton. Amuning linya naging butangan sa Diyos aton. Dili naging butang sa Diyos. Amen? Ang imuon natin is that lataon natin na may mga nauna sa aton nag-set sa example. Amen? Sa pagpadayon, no? Sa pagtutom, sa pagsimba, sa pagmamalaga sa Diyos. Tingnan ang iba na ang kasulwinin ta, amo na nag-track ta. Di na naging butang sa Diyos. No? Kapag imbitang ta, kapanugat ta. Di ba? Nga nagahatag kita, gabalik ka sa atong tithes, gahatag ka sa atong offerings. Kaya mo nang giplastaran sa Diyos, ato na mo ng atong Christian life.
Amen. Oh. Sila diri sa pulong sa Dios, may mga cloud of witnesses. Nag-set sa example sa ato. Nauna sa ato. Amen. Kung inambang ko sa inyo, kung ano man ko subong, tinupyahan ko na kay Pastor Fernandez. Kaya panilan ko kung paano siya mangalagad sa Diyos. Kagabalon na kamo, amo ni ang dako-dako nga nakabulig sa akin. Okay? Of course, hindi lang man ni Pastor Fernandez, pero dako mabayon sa kabuhi ko, tinupyahan ko na sa iya. Na? Naka-gain man ko sa iba niya mga pastors. Nga nauna, nag-inset sa Diyos na maging example. Paano magawi ang isang pastor? Paano magkabuhi ang isang pastor? And I will tell you, it helped me. Na? To be the pastor God wants me to be. Eh? Silid mo na. Ginplastar na sila sa Diyos. Para lang tamunta. Alright? Tandaan nato ni, hindi tayo pagsundon ang ila imperfection. Kaya hindi sila perfect. Wala siyang may perfect. Wala siyang hero na perfect. Isa lang ang hero na perfect, si Jesus Christ. Pero magluwas kay Jesus Christ, wala na siyang magalingan na perfect. Pero hindi tayo pagsundon ang ila imperfection. Kuhaon tayo ang mga bagay na nakita natin, magbuling sa atin, samtang katalagan ta sa Christian race. Amen? Ano na ang mga bagay ang nakita sa ila? Ano? Let us lay aside every weight. May mga bagay na nagapabungkat sa atin. Kita ninyo, wala kami makita sa atlet na nagadalagan gapas ang isang kasakong mabugas. Meron ha? Wala makita sa atlet na nagadalagan na may ginapasan sa mga bata, iharap pa sa likod siya. Why nakakita sa atlet na nagadalagan na siya sa aktual na contest na may mga pabugat pa sa tigil niya at sa hawak niya. Ginagamit na yung weights kung ka-practice pa lang. Pero sa aktual na yung dalaga, napabukas na. Kaya kabalo kita na ang weights, pabugat ina, hindi ka kahulat mayo. Hindi ka kadalagan mayo. Ano mo silingon? May mga bagay sa kabuhi na nagpabugat sa aton. Para sa sunod, ano ko no? Let us lay aside every weight. Anong sunod niya statement? And the sin which that so easily beset us. Silin pa sa isa, silin niya, the sin which that so easily beset us. Di bang sala, mungkin man nagkabuisit sa tao? Correct? Di bang sala mo nang napapungkat sa tao? Dahil hindi ka magtutong simba. Ha? Ilo simba ko na! Kala simba ko! Inom ko! Kala simba ko, i-mention din na yan ni Pastor ang inom. Wala niya nga, bulong mo na sa kapoy. Kabulungan mo, hindi inom ang bulong sa kapoy. Kita niyo mga nag-inom, kung mga galing kapoy, kaya kita mo kunupong na, hindi na galing kalakat. Hindi mo lang bulong sa kapoy. Nakahamang na lang galing, hindi pinasahan pala na nakahamang na lang. Ako yung mga pabugat. Ang pabugat, ako yung mga sala aras kapulitan. Ang pabugat, ako yung mga bagay na hindi kita willing sundo ng Diyos.
Di ba nagabukat kung di ka willing magsunod? Kahapos-hapos mo lang nang inasugod sa imo, galing na hindi ka willing bukat-bukat. Di ba? Matig-ang lang gid na ahaw, matig-ang lang gid. Masukog ka gid lang na kislan mo, kagtubian mo, kag-iputan ka, istog pa. Maamo ka lang na, siga na kayo. Pero sining mo, kaya hindi ka willing, ako naman, ako lang permit. Lumansyakan mo mag-permit. Teka mo kagukat sa kinakaobra. Tama hindi? Inang unwillingness naton sa pagsunod, amo lang mga pabukat. Ining mga sala nga ara sa aton, amo ning pabukat. You see? Kaya sa imo ka ugalingon, guilty ka na lahat. Masih pa ko ba? Bigo naman talaga. May dati kami progality. Pag Bishop's Conference ako, isa nag-attend. Pag kita ay lang, brad, huwag naman nag-attend ha? Hindi yan, pag Victaro, lang nag-attend. Pero kung mga siya nag-attend, kahit may mga bagay sa kabuhi niya, niya nagapabukat sa iya. Nagabalabag sa iya. Nagakuba. Uneasy siya. Pero lang daw wala pag-white na may ginatago sa Diyos. Pag consecrated ang kabuhi ka, pag silang let us lay aside every weight and the sin, ano na? Consecrated life na. Pag nagdalagan ta, nga ang kabuhi taray sa Diyos, tibla may kamagaan. Amen. Ha? Magaan. Pero lang tawag lang, ha? May mga bagay kita nga ginatago. 5 ka nakatuig sa Ginoo, pero tapos panyaga, madula ka. Di ka nanigarilyo, may kagirato ka nito. Right. Hindi nga si Brad. Ito sila ka to. Nagwa man to. Gali ato to kapalipod-lipod to. Yes. Pero ang mata. Kasi nasoy. Para dasing lang ang upunan. Tapos makaon siyang chewing gum. Pagbalik ka. Para nga ano? Para makuha pa ako sa sigarilyo. Kasi ikaw mismo pinag-ibag ka, kasi may makakita sa iyo. Tama? Kahipos-hipos ka lang, pero sa susunod-sunod mo, pagpapinsahe, kasi may nakikita sa ako, kasi nakikita ka ng pastor. Ano pinapanangkan ka nito? Ha? Di ba? Tama hindi? Para magsigi-sigi din ang mga bagay, ang muling magpalawag sa aton sa pagdalagan ka. Ang muling pwede maging rason na magunta ka. Ha? Para sa hindi ka ba, pwede ka entera sa choir. Kaya requirement man na. Ha? Kung kapalik ka rin yung kapalit mo yan. Amen? Mag-isig-isig ka din, pwede ka lilo sa mimong ipon. Malahalo na pasong na. Kung galigay siya, ikotin niya sa sigarilyo. Hindi pwede. Tapos namin hindi ka nanganga mo diyo. Oh, how I love Jesus! Mas kita ka to sa bako, gapanipod-tipod ka mo. Ha? Oh. Consecrated life. Ini mga nauna, ini mga pagalian sa magdoon, nagkabuhi di sila sa kabuhi. Hindi man perfecto, pero sagrado na pagkabuhi para sa Diyos. Huwag lang
nung nakita ko si Pastor na kako sa Diwali, mas lang sabi niya, Pastor Patiki, baka ito abis ang i-skill, kayo daw kapit, para bulong-bulong sa kako. Tawag na to si Pastor Edgar. Kaya di Pastor Edgar to di alay. No, kung natin ang full-time worker ko, bago nag-vision sa tingin. Amen? Amen. Pasalamat sa nakita ko, no? Kay Amen. Pastor Fernandez, exemplary life. Amen. Of course, hindi man siya perfect. Pero, nakita nato niya ang consecration. Mula na pa ba naton mo ni sa magwade? Sino ka mo yan? Una ko din nga pag-abot. Wow, ikaw. Puto ka. Matalakan mo. Matalakan din. Gamudlo ang matao. Galilisip din yung kat. Nataraksip ang Amen. Matulugan ka pa sila. Wari mo niya manungkalingan. Pero no? Sa sulod sa akong kaugalingon, I like it. Amen. Hindi ka matulugan eh. Ikadua, mapatsagan sinsilidad bala. Tao yan ang passion niya. Daw sa wala lang, mamba lang na yan daw linupot. Diba? Tawad ba na niya? Amon eh, nahubog. Pero pag ikaw yan ang passion mo, Amen. diba? Arang-arang mo. Hindi pwede nga. Ba't anong concern ka? Nga ang pulong sa Diyos, i-deliver mo sa tao. Kagabalong na powerful ang pulong sa Diyos. Importante eh. Natindog na para pulong sa Diyos, maabot sa tao. That is the reason why, bahala na sila ko. Bahala na kung ano lang itsura ko. Amen. Ang importante, klaro, mababatian ang pulong sa Diyos. Amen. Huwag mo muli nagbali para magsagal pakyun. Right. Ang iba, sinagawali sila, pakyut-kyut. Ano ba ang ilang pagbali? Cute man. Ako bahala na. No? Kung lalo kayo na ng itsura ko, ang importante, ma-deliver ko. Na may passion kag emphasis ang pulong sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ang resulta, sila mga kauturan, kabuhi, na magtarong ka. Amen? Oh. Ano mo nang pertikakyot sa manungwali? Tapos ang kabuhi sa mga membro, perte ng mga demonyo. Kagwapo sa manungwali, konsyo sa kayo sa mga, no? Sa iyang hitsura, pati ang mga pagkamuna, di numero. Pagliso. Pero nagkabuhi sa membro. Bahala naman. Si Pasolito ko magwali, arayin mo matangan. Alam ang sagot, hindi na pa. Kapalubang mo. Ang bantayan mo na lang, ang mata ko. Hindi na ko mawali mayo, may kinanglanon, pakyuton kong mata ko. You know, we are in the race and it requires consecration. Amen. Not only that, but that, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Okay? Pahinggan ka na. Ano na? Bayaan ka. Isikway ka. Ano na? Consecrated life. Okay? Christian life, Christian race is a consecrated race. And let us run with patience the race that is set before us. Ano na? Committed life. Amen. Asensya, buod sa lingon, commitment na. Amen. Amen. Sound. Siyang kapoy na, tagal na. Bisa na kalalain na, tagal na.
bulan. Ang iba tayo nila, 3 na bulan. Pagkaluwas mo, kaaswa-aswa. Pagkasunod ng linggo, nakatarong na. Nakanintay na. Nabuto, maupon suluinin, nakanintay na. Oh, pagkatapos 2 ka bulan, wala na. O, hindi mo na yung Christian life. This is for life. Talagang kinalalo ni commitment. May mga problema, tato bangon. May kasakitan, tato bangon. May pagyuguta, tato bangon. May mga pagputang-putang sa aton. Tato bangon ako sa kanta. Sa hindi tama ka ako sa sin. Kung hindi ta committed. Ang balang-balang sa utol sa Ginoo. Ano nang Ginoo mo yun? Saan ang hatag Ginoo? Diin ka. Wala mo na yung inom na pulot. Ay, bangon lang sina. Na-discourage kayo mo yan. Damo pa daw mga yawan kung sobra na ang imo at bangon. Ha? Kung isa may agdan ka kasimbahan ng itsure daw anghel. Pero gamito sa demonyo, nga i-discourage ka. Pero, kinalalot na yung commitment. Ha? Damo man ma-discourage sa aton. Damo man mabira sa aton. Pag may commitment ha, hindi nila pautan sa aton. We have the race. Amen. Walang tawa. Until now, 80 anyos sa si Pastor. Gracias sa Diyos kapadayon. May mga nabatsyat na ni. Kita nyo lang gani, gamot niya, kamuha mo na ako. Maguyag sa kako, kamuha mo na ako. Kung halong ka lang, kaya ito kapal niya pa siya. Mga langalang ka. Ha? Pero makita mo ang iyang passion niya po. Si Ma'am Normal at tawa. No? Naoperahan niya, cancer survivor. Ang mga balansing nila ninyong isa. No? Hindi na mo. Ikaw galing na sinditaan niya pa lang, ang balansing mo daw. Right. No? Hindi naman ako. Sila pa nga, 80 anyos na. Si Ma'am Norma, 77 naman, no? 77 na. Next week, Rabi. Amen. Hindi sila perfecto. May mga flaws sa ilang kabuhi. But the good thing is, ang commitment nila ka. Why kaya mga nagapadayon, bangon sa kakulangan ka? Kaya may mga kakulangan kita pa iyan. Ang namin, wala ka na nag-justify. Pero hindi mo na at the same time, baka pugong sa aton, na magpadayon kita iya sa Christian race. Nakiputangan sa Diyos sa aton. Kung saan napangagyan, grabe man sila napangagyan, pero namin makita ka, ang commitment nila. Amen. Kasi, hindi ko wala sila nagpadayon, wala natali, celebration. Right. Di ba? Oh. Salamat. Amen? Amen. Ang iba, 20 anyos pa lang, pero ang Christian life yan, hulang yan, pero 93. Soryahan niyo si Pastor Fernandez, kayo makita yung passion niya sa kalansong tao. Kung ka-observe mo, bisan mag-pray siya, pabatiin yung prayer niya, kalansong tao. Amen. Pwede naman magsiling natin, total bulang naman. Ihatag na lang sa mga bata ang kalansang tao. No. Right. Sa commitment. Okay?
looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano ni? Concentration. Amen. Focus. Nakita ka mo sa kadalagan niya, ang mataya ko din, hi! Ang kadalagan niya, na-focus na. Right. Amen? Uy, nagtatanga! Kita ka mo sa kadalagan niya, ano? Na-focus na siya, na-concentrate na! Concentrate sa Ginoo. Looking unto Jesus. Kaya kabaluta, kung magtulog ka sa Diyos, mabuligan kita. Kaya kung sa tao tak isa magtulog lang, kag hindi ka balansyon pagtulog sa Ginoo, nga napatulog ka sa Diyos. Di ba ipatulog ka sa witnesses? Pero ginambalan kita, di magtulog ka sa Diyos. Kaya nabalan sa Ginoo, na sa sining mga human witnesses, mga heroes of faith, may mga kakulangan ni sila. Pero mabalansin na kung kita na-concentrate kita sa Diyos. Kung sa tao na magtulog, bisan ano na sa example, may weakness na siya. Tapos hindi lang mag-discourage sa aton. Ako na nasiling niya, tulog ka at the same time kay Jesus Christ. Kaya kung ma-discourage ka sa tao, pag nagtulog ka sa Ginoo, mapuligan kita. Amen. Concentration. Ang iba niyang concentration, ano? Focus. Amen. Nagaw-gaw-gaw ka, brad. Saan yung pasok, concentrate mo? Focus! Tulog sa Diyos! Okay? Huwag maging tanga. Samtang nadalagan. Intindihan niyo? Kaya kung tinanga kita yan, lain-lain ang tinatulog ka, masablay ka. Right. Amen. Amen? Kung daw ba lang, ang mga pagkakarulog, itinulog nila, ang mga guwapa sa gwa, Right. ang mga sexy sa gwa, mga saluksok sa mga punta, kahit mga spaghetti. Malamang pastor, favorite ko spaghetti. Labi na ko na supply. Amen. Kaya ano ba? Sandan. Wala. Ang ginatinulog isa ang mga witness ng iba. Panitulan. Balansi yun ka. O, tapos ako. Tapos na kami. Ano naman ang taga-parutak mo ibo? Amen. Amen. Ha? Ano naman ang taga-parutak mo ibo? Tapos na kami. Listen to me very carefully. Ang isa ka example ng tulugo na itong diri, ang kasiguraduhan sa ilang pagtuo. Their conversion. Hindi sila ang mga baganihan sa pagtuo nagpakita sa tapuhi na luwas. Ha? Ang pinaka namin nila naging baganihan sila. Bangod ang pagtuo nila nagdulo sa ila sa maluwasan. E pumati ka mo, ano ka mang karami, kung ay ka maluwas, sayang na kanan. Right. Sayang na kanan. Isa na namian pa mga tao isay mo, pero pagkapatay mo, impyerno ka malang galing. Mapagbrot ang ipon mo, mawawaw ka to. Tugtog sa katugtuban, he shall be tormented day and night forever and ever. That's the reason why si Kristo nagkarinatan yung kabuhi sa Cross Calvario. Why? Because He loves us so much. Kagabalo siya ng tao, hindi kasarang. Why tayo kasarang magluwas sa atong kabuhi? Right. Ako na nagkarin siya, pinaran niya sa Cross Calvario.
Humanang kaluwasan, regalo na. Libre na. Ano na lang himuon sa tao? Paubusan ko galingon, inulson sa natin mga makasala, buksan na takit mo sa unta, batunon ka si Jesus Christ. Kay siya ang atong kaluwasan. Mapalangit kita, hindi kay buot kita. Mapalangit kita, mga kay Kristo kita sa atong tagipusoon. Amen. Sa mga bisita namon, kung papilion ka mo di inyong gusto, langit o impyerno. Ha? Pag normal lang yung isip, hindi ka din gusto sa impyerno. Ha? Pero bisan hindi mo gusto sa impyerno kung hindi mo pagdesisyonan, impyerno ka ganyan. E kapag ko yung tao, hindi gusto sa impyerno. Pero nga ang tao pa impyerno gyapon, kaya wala siya ng desisyon. Kung hindi siya gusto mapa-impyerno, gusto niya mapalagin, pero wala yung desisyonan. Kaparas na bala, may birthday ka, may nahatag sa iyong regalo, gusto mong regalo, pero wala mong battle, maging imong regalo. Hindi kin maging imo, kundi mo matulog. No? Sabi, dasok pa na sa iyo. Right. Kinalano na doon, ano hon? Desisyonan. Amen. Amen. Nga batunon. Ang kaluwasan, libre, binayran ni Kristo, regalo na na. Ang kinangano lang sa tao, ha? I-realize ka, makasasala ka. I-realize ang tao, ang bayad sa sala, kamatayong ng impyerno. Sala among halit niya ang tao ang impyerno. Pero salamat, insolusyonan na sa Ginoo. Kaya kita sa Diyos, hindi mo wala kami mahimo mo. Amo na, binayaan sa Diyos ang langit, nagdupas sa cross sa Kalbaryo, bayad to sa katong kasalanan. Ang kaluwasan na humanan. Ginahatag sa Ginoo, libre. Ang bisan sino nga magbaton, makaangkon sa kaluwasan. Amen. Okay? Again, sa mga bisita namon, sino sa inyong gusto mapaimpyerno? O ay salamat naman. Sino sa inyong gusto mapalangit? Amen. Amen. Sa mga bisita namon. Amen. Sa mga bisita. Ang iba sa inyo ito, nagduha-duha pa. Ibutan niyo sa sigurado. Kay hindi niya ang pangalan. Ang pagpalangit, hindi niya lahong-lahong na bagay. Kaya ang pagpaimpyerno, hindi niya lahong-lahong na bagay. Nakalunga mo nga ang aming pataw ko si Kristo. Kulbang ko sa impyerno. Okay? So pangabay nato ng tangang mga bisita palihog na gusto magpataw sa Ginoo sa pagpinto. Hindi ko muna lang nato I will lead you sa pag-pray, sa pagpatol sa Amen. Amen. Ang mga bisita nato na gusto magpatol sa Ginoo, will you please stand up? Will you please stand up? Okay? Ang hindi ka gusto magpatol, pabilin ka lang. No? Ito imo na yung desisyon, no? Ang gusto lang yung magpatol sa Ginoo. Ang gusto lang yung magpatol sa Ginoo. Hindi ta gusto nga piliton ka mo kay hindi man nagyapon acceptable sa Dios. Pag napilitan lang ka mo. Okay? Ang gusto ko diyan magpatol sa Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So may alita 16 ka mga bisita sa sining nga aga nga nagpahayag sa ila willingness no sa pagpatol sa Ginoo. Okay? So dukot na palihog ulo piyong sa katon mga mata sa inyo nga mga nagtindog pagpahayag sa inyo gusto sa pagpatol sa Ginoo, sundan nyo nga pangamuyo lihog magaprakita. Amo ning pangamuyo sa kaluwasan. Sundan nyo palihog magaprakita Ginoo. Salamat gid siningation. Nahampan ko ako makasasala kagang kabayaran, kamatayon, kag impyerno. Apan salamat Ginoo. Inbayran mo ang akong kasalanan. Kahinulsol ako sa akong pagkakasasala. Ginabuksan ko ang akong tagipusoon. Ginabaton ko ikaw. Nga akong Diyos, kag personal, na manluluwas. Sulod ikaw sa akong tagipusoon. Salamat gid
sa libre nga kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kamo nagdesisyon, kamo na nakabalo. Ang tansa nga nagbaton, John 1:12, naging anak na sa Diyos. Luke 10:20, nakasulat ng ngalan sa langit. Amen? Hindi na kay pastor mga tinaga sa Biblia na, ako na kung wala Biblia, hindi nakabalo sa kaluwasan. Ang sapat na ambot lang. Amo bang ko na sa muna, salamat sa mga tao nga nagtudlo sa Biblia. Trano gali, now is the accepted time, today is the day of salvation. Amen. So, congratulations sa inyo at tutuon niya na ginulso ng nagbaton sa Ginoo. Kapo nang nakabalo. Kung luwasin ka mo kayo yung nag-decision. It's between you and God. Ako, mangkutuloy ko, pastor, mapatay ka, di makatuloy mo ka lang. Palangin ko, November 19 dito, ang hinimo nyo, minimo kung mana. Seryoso. Once malang na himuon sa imo pagkabuhi, ang kaluwasan din na nakadula. Okay? But ang kabuhi ta proseso ni ang pag-grow na to. Alright? So, ang himuon nyo, padayon ka mo pangamuyo, basa Bible, attend ka mo sa nasimbahan nga nagawagin itbulong sa Ginoo. Para mag-grow ka mo. Kung seryosohan nyo, kung inaseryoso ka mga bagay na maagi malang ni. Di ba? Mga bagay siya kalimutan, maagi malang na, bayaan ka na. Pero ang kaladuan sa kalagta, so very serious matter. Amen? Next invitation natin ko sa mga luwas na mga membro, especially sa mga simbahan. Right? Kita na to, hindi ka magkataka sa pagpangdaog sa kalag, hindi ka makataka magpangamuyo, magsakripisyo.